Pag hindi tayo pinapansin, ang boses ng masa, ang boses ng taong bayan ay hindi na pinapansin, kailangan nang magsalita at lumabas ang taong bayan sa kalsada. Ito na yung nangyayari sa amin. Naghihirap na kami, hindi nyo kami dinidinig. So, kailangan mo talagang mag-alsa balutan, parang ganun. Kailangan mo talagang magsalita kasi, mga kababayan, the reason why they're there, because of you, because of me, because of us. Na po, dahil pag-uusapan namin doon ang, of course, kung bakit kailangan mag-resign si Kuting o dapat ba siyang kaladkarin sa kanyang ine-enjoy. Dahil wala na pong trust ang taong bayan. You know, kapag wala ng trust, binababoy na kayo, hindi kayo pinapakinggan, di ba, ang mga hinaing, yung mga pinangako na ay angat ang inyong buhay, ibangon. Kapag ganun na kasi ang inyong presidente na walang pakialam, na walang vision, walang patutunguhan ng ating bayan, lahat nasasadlak sa dusa. Alright? So 5 minutes before papasok, 5 minutes before. So 8 a.m. dyan sa Pilipinas ay talaga namang ating ikalat o ipadinig ang ating boses. But going back sa sinasabi ko, kapag ang tao ay nasasaktan na, kapag ang mga sundalo ay binabaliwala ng presidente, hindi pinapakinggan, kapag niyuyurakan na ang bawat karapatan, kapag sinusuppress na tayo, kapag tayo ay gusto ng gurgurin dahil tayo ay mga kritiko, dahil tayo ay nagsasalita, dahil kumbaga sakal na sakal tayo, kapag tayo ay naghihinaing at hindi tayo pinapansin ng Kuting o Marcos Jr. o kung sino pa mga leaders, pag hindi tayo pinapansin, ang boses ng masa, ang boses ng taong bayan ay hindi na pinapansin, kailangan nang magsalita at lumabas ang taong bayan sa kalsada o katukin ang palasyo na napupugaran ng mga ahas, mga palangga, para ibigay sa kanila ang mapait na nararamdaman nating lahat dahil sa kapaitan ng kinabukasan ng kabuhayan ng ating mga mamamayan. Bakit kailangan manawagan ang taong bayan sa pag-resign nitong Jutang Ginimis na Kuting na ito? Kasi hindi niya sinusolusyonan ang mga issue na ating binabato sa kanila. Paulit-ulit na lang natin sinasabi na hindi lang paulit-ulit eh. Ito po ay applicable sa buong mundo. Na kapag ang taong bayan, ang mga nasasakupan ay nagsasalita na eto na yung nangyayari sa amin, naghihirap na kami, hindi nyo kami dinidinig. So kailangan mo talagang mag-alsa balutan, parang ganon. Kailangan mo talagang magsalita kasi, mga kababayan, the reason why they're there, because of you, because of me, because of us, OFW, USRN, thank you palangga. Maayong hapon, pang pagkape, matugnaw, oo nga, matugnaw di ay. So, ito yung pag-uusapan natin mga palangga. So, walang proper dialogue, katulad na lang dito sa nangyayari, paggigipit, kaya sa SMNI, not only kay Pastor Quiboloy, kundi sa lahat ng mga ginigipit na sinusuppress na. Kumbaga, sa salita ko, ginugurgur na ang ating kalayaan na magpahigay ng opinyon. Ginugurgur na tayong lahat, paulit-ulit sa Facebook. Tinatakot pa tayo. Tinatamnan tayo ng kung ano-ano mga kaso. Diba? Or naghahanap sila or nakahanap na sila ng hitman para gurgurin ako. So wala sa kaayusan ang Kuting na ito. Walang desisyon, wala siyang sariling desisyon. Kasi nga, hawak sa maliit niyang butiking itlog. Hawak siya ng kanyang asawa. You talk about crisis management. Okay? Number 1, na halimbawa, noong nagkaroon ng bombing sa Marawi, nagkaroon ng mga delubyo, hindi siya nagpapakita. Bilang isang presidente na matino,
nasa tamang kaisipan, mga palangga. Dapat yan ay what? Binibigyan niya ng panahon ang mga hindi lang nasasakupan niya, kundi yung mga biktima. At kasama yan, pinakamahalaga yan, yung natural disaster, na makita mo ang presidente mo na meron siyang empathy sa mga taong biktima ng delubyo at biktima ng mga bang ng mga makakaliwang grupo. So doon ang daming kahayupan ng taong ito. Kaya later on, pag-uusapan namin yan, tignan natin kung, samahan ninyo, bahain ninyo ng bonggang-bonggang suporta ang SMNI dahil ako naman, kahit SMNI, kahit dilawan ka man, kahit putian ka man, o kung ano man ang kulay mo, we are fighting, di ba? Para sa tama. Gusto natin hindi tayo niyuyurakan kasi sabi nga ng Jutang Jilin Kuting, democratic country tayo eh. So, meron tayong kalayaan supposedly na magsalita, mamahayag. Kahit sa pagmumura, may kalayaan tayo. Hindi pwedeng, pati pagmumura natin ay pipigilan nila. Depende na lang yan sa tao kung gusto mo nagmumura ka or hindi. Pati yan, kalayaan yan. Hindi lang, hindi lang kung saan ka magbansa. Like ako, nasa Jamaica, lahat yan, lalo na sa Pilipinas, meron tayong kalayaan, mga palangga, at meron tayong karapatan na mag-demand na bumaba si Kuting dahil wala na tayong tiwala sa kanya. Bakit wala tayong tiwala sa kanya, mga kababayan? Ang dami niyang ginagawang kabalbalan na wala na tayong tiwala dahil lahat ng mga importanteng iskandalo na kinasasangkutan ng pamilya niya ay deadma siya. Diba? Wala siyang pakialam. Again, yung issue sa smuggling na dapat sagutin, na dapat panagutin, deadma siya. Hindi naman tayo mananawagan na mag-resign ka dahil gusto natin pumalit or something. No, dapat ipakita nila na yung ating hinaing ng taong bayan na sagutin nila. Hindi mo pwedeng deadmahin ng taong bayan. Tangina, hindi nila pag-aari ang Pilipinas. So hindi pwedeng pag nagsalita tayo, papatayin ka, gugurgurin ka na lang. Or tatamnan ka ng kaso para manahimik ka. At nasa moment tayo na masahol pa sa lahat ng mga nagdaang presidente. Masahol pa noong Marcos Sr., masahol pa noong panahon ni Noynoy at sa lahat ng panahon. Ito ang pinakadilubyo, mga palangga. Yung Lotto, I will talk about that maybe later. So that dito, Lotto, baka yung pakalimutan, okay? Lotto. Yeah, katulad niyan, ang hinaing ng taong bayan. Di ba? Bakit nagpapanalo sa Lotto? Bakit, nakita nyo naman sa hearing, di ba? Na nag-grandstanding si Tulfo. Tapos after that, ano ang ginawa ng First Lady Ahas? Binati pa niya, wala siyang pakialam sa nararamdaman ng milyon-milyong Pilipino. Binati pa niya sa kaarawan, nung kaarawan ni Robles, na General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes, na happy birthday, sama-sama tayong babangon muli at magiging milyonaryo. See that? Nasaan ang taong bayan doon? Imbis na babatiin mo ang General Manager, congratulations for doing such a job, well done, dyan sa Philippine Charity Sweepstakes. Kasi ang dami nating natulungan, ang daming mga may sakit, maraming nabigyan ng mga livelihood, kung ano pa man, yung mandate ng Philippine Charity Sweepstakes. Pero wala, hindi tayo dininig. But again, ito yung pinakamalaking issue, yung panggigipit ngayon sa SMNI kay Pastor. At ako ang isa sa unang ginipit nila. 'Di ba? Last year pa, tinamnan ng kaso, nag-invento ng peking address and everything. It just so happened na I am stronger than them. Kasi they are weak. Right, Melvin? Melvin Lakid Danom, how are you, palangga? Melby. So kailangan natin magsama-sama. Anyway, hindi ko na patatagalin kasi lumipat na kayo sa SMNI. Doon tayo sa DZAR. I don't know kung saan pa nila papalabas. But mapasok na ako sa Zoom at magkita-kita po tayo doon. Share ninyo at yun nga, again, it's all about pagyuyurak sa ating karapatan lahat. At panggagago, pangbababoy, pangsisikil, panggigipit ni Marcos Jr. This is your fair lady, Maharlika. I'll see you again later. Thank you.